Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. Ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for February 10, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. Makatanggap ka po ng advice or wisdom message galing sa inyong mentor, parents, matalik na kaibigan. Spirits guys, ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong February 10, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May makaka-receive po kayo ng isang news, pwedeng mensahe, pwedeng information, at may nakita kong check ka dito. Na some of you makaka-receive niyan. Ano pa po ang ganap sa araw na ito? Ngayong February 10, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. This is career stability. Some of you nagkaroon ng stability and security sa inyong career. And some of you, nagpaplano pa, nag-create ng ideas, nagplano para sa inyong career stability, para magkaroon kayo ng career stability, okay? Karamihan sa inyo ngayon nag-take move or take an action para magkaroon ng career and financial stability. Ano pa po ang mensahe para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024? Spirits guide. You're a wise leader. You're a beacon for others. Maraming umaasa sa inyo, sa iyong galing at talino. Ano pa po ang mensahe para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024? Healing energy flows through you. Wow. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024? Clarification of this card po. Career and money.
Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot Reading. Yes, that is 12 months, 1 year Gabay Tarot Reading. At may bago po tayong upload. Check nyo rin po sa channel natin. Scroll down nyo lang po. Andun po yung first quarter, January, February, March 2024 Gabay Tarot Reading. February 2024, monthly Gabay Tarot Reading, February 1 to 15, 2024. First half of the month, Gabay Tarot Reading, at may love reading po tayo, monthly Gabay Tarot Reading nyo po for Gemini, Libra, and Aquarius. At may ano pa tayo, birthday reading for Aquarius po. So check nyo po sa channel natin. Maraming salamat po. At sa araw na ito, ngayong February 10, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May nakita ko dito na may concern po kayo sa isang tao na hindi nagbibigyan ng time o halaga. Oo, halos 4 days ko na itong nabasa na may nagbigay ng concern sa inyo. Isang tao na hindi nagbibigay ng time o halaga. Some of you, nagsisave ng money kasi may babayaran na utang, na bills, nagsisave talaga kayo kasi may bilhin din kayo. Pero may nakita kong concern dito na isang utang na di nagbayad. Maaring nagsave kayo para may maibayad sa utang, or maaring may concern kayo sa isang tao na hindi nagbayad ngayon. Oo, na hindi nagbayad ng utang sa inyo. Okay? Okay, so ayun. The clarification po. Habaan niyo po ang inyong pasensya at intindihin. Accept the fact, accept the reality na nangyari na po kasi nagkaroon ng delay dito. Kaya some of you disappointed. Kung nagkaroon ng delay, meaning to say, maaring nagkaroon ng blockages, maaring kailangan nyo may ma-realize na may dumating bago nyo ma-receive ito. Okay? Tapos, maaring nagkaroon ng delay kasi masama ang panahon. May dahilan po iyan. So, kailangan ng taasan ng inyong pasensya. Exercise your patience. Kasi may nakita ko dito ng delay. Delay sa travel, delay sa plano. Di ba po, may concern kayo sa isang tao na hindi nagbigay ng time or halaga. Nagkaroon po ng disconnection dito. Nakita ko. It might be a relationship or a group of friends. Disappointed kayo dito Your energy is nagkaroon ng disappointment or frustration. Pero kailangan mo itong pagdaanan. Part ito ng inyong learning journey. Okay? Pero don't worry, may healing energy naman akong nakikita dito. So, ang sabi po ng card dito na be still flexible and patient is what required at this time. Yes, taasan talaga ang pasensya nyo.
Kasi darating naman yan. Nagkaroon lang po ng delay. Baka kailangan nyo lang may ma-realize kasi may binigay ang universe sa inyo na opportunity na hindi nyo napansin. Pwede din yan. Kasi paulit-ulit na lang po lumabas dito ang isang delay. Baka hindi nyo pa na-realize. So, ask Divine Assistant and connect to your intuition para malaman nyo yan kung ano yung nakaligtaan nyo. Baka too much focus kayo sa isang opportunity na may dumating pala na isang opportunity na mas the best pa iyon. So, example lang yan ha. So, sabi po ng card na be still flexible and patient. Taasan ng pasensya. And be patient is what required at this time. And sa career and money po. Oh, wow. Di ba nag-iisip kayo dito ng isang, marami kayong iniisip na new ideas para sa career and financial stability nyo, na magkaroon ng security. But some of you, nakikita ko talaga na nagkaroon na ng career and financial stability. Secure na po. Kasi may nakikita po ako dito na long term of abundance. Steady po ang progress niya. Yes, this is long term abundance po. Okay. Sabi po ng card dito na mag-build po kayo ng concrete plan para maiwasan ang pagka-burnout. Kasi baka tanggap ng tayo ng trabaho na hindi naman naaayon sa ating schedule. Kaya para maiwasan ang pagka-burnout na ito, kailangan ng pagpaplano, schedule. Kasi ang sabi po ng card dito na mag-build po kayo ng concrete plan para maiwasan ang pagka-burnout. At ang iyong routine ay magiging tagumpay sa pang-araw-araw na pagsasanay. Yes, schedule talaga, pagpaplano. Yan yung kailangan. Huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong job order. Kasi sa kakatanggap natin, hindi natin magawa yung trabaho natin ng tama. Hindi natin magawa ng tama dahil sa sobrang dami. Lalo na't may due date yan or deadline. Naku, mahirapan ka niyan. So, ayun ha. Nakikita ko yung sipag mo dito. Tuloy-tuloy. Yung sipag nyo. Pero, nakikita ko rin ang pagka-burnout sa sobrang dami ng trabaho. Siguro, marami kayong kliyente ngayon, maraming customer ngayon. So, kailangan talaga ng schedule, tamang pagpaplano. Para okay yung smooth yung routine mo sa pang-araw-araw. Sa mga nag-invest na mukhang nagkaroon ng mabagal na resulta, iniisip mo na bakit mabagal ang resulta? Oo, itong in-invest ko, bakit ang tagal bumalik? Ganon. So, sa mga nag-invest dyan, mukhang nagkaroon ng mabagal na resulta, ngunit maging mapagpasensya. Patience na naman, oo. Ito ay magbubunga na masaganang resulta kung hahayaan mo lang itong magbunga. So, kailangan yung ito ay magbubunga ng masaganang resulta kung hayaan mo lang. So, trust the process. Continue to take steady action on your goals while remaining patient and realistic about your expectations. Siyempre naman kung mag-invest ka, may expectation talaga yan, di ba? Pero kung nag-invest ka, may pagpaplano, may kasamang pagpaplano. Siyempre may expectation ka niyan kung kailan yan magbubunga, kung ano yung estimated na bunga niya, yung maibigay yung resulta po. So, be realistic lang po about sa expectation para okay ang lahat. So, continue mo lang ang steady action on your goals while remaining patient and realistic about your expectation. Kung kayo po ay naghahanap ng trabaho po ngayon or nag-iisip ng bagong karera, kailangan yung habaan yung pasensya nyo. Kasi meron ako nakikita dito baka maaaring magtagal pa bago mahanap mo yung perfect na opportunity na para sa inyo.
So, kailangan nyo magsumuri. Kailangan nyong mag-antay. Kasi ito ay magbubunga kung hayaan mo lang. Pero depende na yan sa situation ha. Kasi kung pag-aantay ito na sa trabaho, syempre after 1 month, kailangan nyo nang i-follow up yung job application nyo. Kasi sobrang haba na yan. Kailangan mo ng timeline yan eh. Timeline. Para makahanap ka ng panibago. Okay? Pero may nakita naman talaga ako na worth it yung pag-antay po. Kasi may dito sabi ang card na long term of abundance. Steady ang progress niya. Basta trust the process kasi maganda ang kanyang bunga. Yes, harvest po ito. Still harvest. I think kahapon is harvest din yun eh. Check nyo. Tapos, check nyo. Harvest yun eh. So, hanggang ngayon, harvest pa rin. So, yun ha, kung hindi pa kayo nakapag-harvest ngayon, kailangan ng, pasensya. Kasi ito ay magbubunga ng masaganang resulta. Pero, nakita ko naman dito, ngayon na yung harvest. Result na ito sa isang binigyan mong effort na nagkaroon ka ng mahabang pasensya at pag-intindi. So, dumating na. Nagkaroon na ng bunga. Tapos, yung iba, naghihintay. Pero sure naman po na magkakaroon talaga ng abundance. Na magkaroon ng magandang bunga. Na mag-harvest din kayo ng masaganang resulta. Okay? Ano pa? Okay, nakikita ko kasi yung sipag nyo dito. Nagsisikap talaga kayo sa araw-araw para magkaroon ng pagbubunga. Siyempre, may makabuluhang resulta kasi nagbigay ka ng trust sa process eh. Sa tinanim mo, nag-expect na po kayo ng magandang resulta. Yes, meron ako nakikita dito makabuluhang resulta. Worth it yung pag-antay nyo. Yun. Kahit sa trabaho, sa pag-aantay ng trabaho, worth it. Mismo yung sarili mo, makasabi kayo na worth it talaga yung inantay ko. Okay. So, this is long-term abundance, steady progress po. Patuloy nyo lang po yung mga ginagawa nyo. Okay? Steady action po on your goals. Habang nagkaroon kayo ng pasensya and be realistic about your expectations anyway. Okay? Clarification po. Pasensya na po sa ingay ha. Maingay po yung kapitbahay namin. Focus po kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. Okay? So, pasensya na po sa ingay. Okay. Kailangan talaga habaan ng pasensya ha sa inyong mga ginagawa dyan. Kasi may nakita ko dito na magkakaroon ng obsession sa isang bagay or sa isang tao. Baka napasobra na kayo dyan sa kakatrabaho. Kasi na-burnout po kayo dito eh, di ba? Na-burnout kayo sa sobrang dami ng trabaho. Baka nasanay na kayo ng ganyan na maraming trabaho. Oo, na nagkaroon talaga ng obsession sa isang bagay or tao. Ano kaya ito? It might be sa money nyo. So, ingatan nyo, huwag kayong mag-overspend po. Nakikita ko talaga dito regarding to sa inyong money. Na, yung may gusto ka. Like for example, may gusto kang bilhin. Tapos, hindi mo na malaya na check out mo na pala. Kasi, nagkaroon ng obsession eh. Example yan ha.
Tapos, ayun, nagkaroon ng na hindi na napagkasta ka na hindi naman sana kailangan, na hindi mo na pinag-isipan ng mabuti kung kailangan mo ba ito, need ba ito or want. Ayun. Sabi po ng card dito na control yourself po daw. Kasi baka nagkaroon kayo ng pagkasta na hindi naman kailangan. May nakita ako dito. 'Di ba may tao dito na concern sa inyo? May concern kayo sa isang tao na hindi nagbibigay ng time or halaga sa inyo. It might be isa ito or it might be itong tao ito kasamahan mo sa trabaho. Kasi may nakikita akong kahapon pa to eh. Yung mahilig magmanipula na tandaan nyo, yung reading ko sa February 9. So check nyo. Andito pa rin siya. May plano talaga siya na maninlang. Oo. Gusto niyang, may gusto siyang kunin sa inyo. So, ingatan niyo po yung valuable things niyo or tao or kahit yung ideas niyo. Kasi, naiinggit to sa inyo eh. Hanggang ngayon, andyan pa rin siya. So, hanggat maaga, iwasan niyo po. And observe. Observe. Observe kayo and on guard. Kasi ito lang yung sinabi, baka more than that pa yung gagawin niya. So, this person is maluloko, mapanlinlang. Basta po may gusto siyang kunin sa inyo. So, wag niyong hayaan Gemini, Libra, and Aquarius. And sa love life, self-love, partnership, and romance. Malungkot ka dito kasi may naulit na namang nangyari. Pero sa ngayon binibigyan mo siya ng time na i-embrace yung emotion mo ngayon. Okay to kasi pag in-ignore mo, mas lalaki. Pero ito, hindi mo in-ignore, in-embrace mo para pag handa ka na i-let go, ma-let go mo na lahat. Pero nakikita ko naman dito na nagkaroon ng acceptance. Sabi mo na, ito na naman, paulit-ulit na naman nangyari. Dito na naman ako, nalungkot na naman ako, gano'n. Tapos in-embrace mo, tapos nilet go mo. Ready ka ready kang i-accept ito. Pero nakaka-receive ako dito ng isang complaint from you na, ito na naman tayo, naulit naman, gano'n. Pero, etong si Gemini, Libra, and Aquarius, yes, mag-complain yan. Most especially, kinakausap niya yung sarili niya, which is very good. Kasi connection to sa energy nyo at sa sarili nyo. Tapos, nagkakaroon ng process. Unti-unti to feel mo lang yung sadness para pagbuo na, i-release mo na yan. Kasi nakikita ko dito na, nakikita ko rin at sabi po ng card dito na, accept and free yourself from sadness and pain. Pagalingin at palayain ang sarili mo. Kaya may mystic healer dito. Healing energy flows through you. Kasi nagkaroon ng pagtanggap. Di ba po, kung masaktan tayo, minsan hindi natin matanggap. Kasi nasaktan tayo minsan hindi natin matanggap kasi to siya parang unexpected yung sakit na binigay sa iyo tapos nasaktan ka. Unexpected kasi. So, nahihirapan kayong mag-accept. Pero this time po, paulit-ulit na po, diba? This time po, ready kayo. Ready kayong i-accept ito, i-embrace itong sadness niya ito. I-feel yung pain. Tapos, pag nabuo na, andito talaga. Yung ugali mo, nakikita ko talaga na nagkaroon ng acceptance and binigyan mo ng freedom ang inyong sarili from this sadness and pain. Pinakawalan mo. Tapos, ready ka na for healing. Pagalingin at palayain ang sarili mo. Kaya may healing energy dito. May blessing po dito na healing energy. Tinutulungan ka talaga ng universe. Kasi tinutulungan ka na, what I meant is, tinutulungan mo yung sarili mo. Kung may action kasi, mas lalong mag-effect talaga yung blessing.
Oo. So, ayun ha. Nakikita ko dito na ang heartbreak o pagkabigo sa isang nakaraan o kasalukuyang relasyon ay tumitimbang sa iyong isipan ngayon. Nagkaroon ng ano, parang hindi siya parang, na-recall mo siya. Mm. Pero may pagtanggap. Pagtanggap, in-embrace mo eh. Tinanggap mo, in-embrace mo yung katotohanan. Binigyan mo ng chance yung sarili mo talaga na i-embrace mo itong sadness and pain. Tapos process. Nagkaroon ng proseso, which is very good for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Natutulong ka na talaga. Hindi mo hinayaan yung sadness and pain na parang may instances kasi na pag nalungkot, nasaktan tayo, parang nasanay na tayo na ganyan. Ganon, 'di ba? Pero this time nakikita ko, hindi kayo pumayag. Gusto mong i-feel ito, tapos i-let go. Tapos dinaan mo sa process, which is very matalino talaga kayo. Gemini, Libra, and Aquarius. Tapos, ayun. Actually, dapat ko sasabihin talaga to eh, kasi lumabas. Pero, yun ha, kunin nyo lang kung naka-resonate kayo. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay po sa iba. Kasi general reading po ito. May nakita po akong third-party issue dito. May third-party lovers dito. Pwede tong hindi to sa inyo ha. Pwedeng hindi to sa inyo. Pwedeng sa partner nyo, pwedeng sa family nyo, or sa friend nyo, nagkukwento sa inyo. Like for example, nagkwento yung friend sa inyo na, nakapasok ako sa third party situation, ganon. Yun. Pwede din yan. Tapos, nakikita ko talaga dito na broken hearted ka, pero nasa process na. Pero matinding lungkot to ha. Pero in-embrace mo talaga. Kanina ko ba ito sinabi? In-embrace, tapos pagbuo na, nirelease mo. May process po ako nakikita dito. Patungo na po to sa healing. Ayan. Okay. The clarification po. Okay. Wag lang po, patuloy nyo lang po yung plano nyo na i-process yung healing po. Tadagan yung loob nyo. Tapos may dumating na message dito ha. Ito yon message na fact check nyo muna bago kayo maniwala. Kasi nakikita ko dito parang naniwala kayo. Oo. Okay. May concern kayo sa partner nyo, some of you, na hindi nakikinig yung partner nyo. Basta po, sabi po ng card dito na clear up any hurt feelings. Maaring mabigat man sa loob ito, pero kailangan nating harapin to clear up any hurt feelings. May blessing po dito, healing energy. Spirits guys, ano po ang hidden truth? Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024 sa mga single po. I wish things could be different sa mga may relasyon at sa mga may relasyon at sa mga buhay mag-asawa. I wish I could share my good news with you. Ayos lang natin. Yun. Oops. Spirits guides, ano po ang love message po para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024? Create a sacred space. Magmuni-muni kayo, mag-iisip, and relax. Bigyan time nang mag-relax kayo.
Perform a random act of kindness. Love message po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. Okay, look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. Rejoice, embrace your loving connection and rejoice. Pasensya na po sa ingay, focus po kayo sa akin ha, para may makuha kayong mensahe. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. May wedding naganap dito. Marriage is a union of two souls joined in love, mutual respect, and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. So, puro deeply and deepen dito, no? So, may masisinang pag-uusap dito ang couple na ito. Your wedding day is a testament to your well-founded faith and love's power. Continually breathe life into that faith of love and dearest one. Wisdom message na po. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there. To attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving Creator. As you feel safe and loved within, so shall your other relationship bloom and prosper. Humingi po ng tulong kay God kung gusto nyong mag-attract ng healing or balance sa inyong relasyon. Ask divine assistance po. Meron naman binigay dito na blessing na healing energy. Kabuang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. Your hard work is paying off. Ang ganda. Ang ganda. Kunin ko ha. Your hard work is paying off. Prosperity lies ahead. Kasi ito nag-exercise ka sa inyong patience at nagkaroon ng masakanang resulta. Oo. Makabuluhang resulta. Ito 1, 2, 3, 4. So ito yung resulta sa inyong pagkaroon ng mahabang pasensya, pag-intindi, pag-accept na nagkaroon ng delay. Ito yun. 4 na nagsabi dito. Long term of abundance. Prosperity lies ahead. Wow. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sabi po ni Archangel Aurora, welcome new beginnings. Let the sun shine in your life. And sabi po ni Archangel Jophiel, act with wisdom, use information for the highest good. That is your reading po. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 10, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.